Morning, nandito na naman tayo sa kikipagbakbakan sa buhay. Yes, papasok na naman tayo. Another 8 hours na naman. Hanggang bukas 8 hours na naman tayo. Yes, 4 na araw na akong nagtatrabaho ng 8 hours. Anyways, magkukentuhan tayo bago tayo lumarga, no? Dahil may bago tayong topic ngayon. At ang topic ko ngayon ay ang proseso ng pakikipag-date. Okay, bakit kailangan makipag-date ka muna? Okay, huwag kang basta-basta na lamang sige na lamang sa buhay, okay? Basta may makita kang lalaki, sige na, gusto ko siya. Basta gusto ko siya. Basta titikman ko siya, ganun. Hindi ganun. Well, kung gusto mo lang talaga siyang tikman, mag-ingat ka muna, ha? Kung gusto mo lang siyang tikman, gumamit ka ng protection para hindi ka mabuntis, okay? Para hindi ka magkasakit, okay? Yun. Okay namang tumikim. Pwede namang tumikim. Pero huwag, tawag dito? Huwag mga kapinsala, okay? Dahil pagtitikim ka ng walang pag-iingat, syempre mabubuntis ka, makakabuntis ka. So kawawa nun ay yung bata, okay? Kailangan is mahalaga na alam mo kung sabi ko nga alam mo yung gusto mo sa buhay, okay? At makipag-date ka muna, okay? Natukyan ko ang pakikipag-date nung syempre, sabi ko nga sa inyo, madali akong matuto. Isa lang pagkakamali sa buhay, gagawin ko yung lifetime. Yes, ganun na nangyari sa akin. So, simula na magkamali ako pagdating sa lalaki. Natuto akong makipag-date talaga. Natuto akong kumilala ng lalaki. Nakipag-date muna ako. Bakit? Mahalaga kasi na makipag-date ka muna. Kasi doon mo makikilala ang isang lalaki. Well, actually, ang isang lalaki ay makakilala mo din siya pag nakasama mo na din siya sa isang bubong, sa isang bahay. Part niya ng pakikipag-date. Ganon din sa pakikipag-date kasi syempre makakasama mo pa rin siya, magde-date kayo. Kagaya ng manonood kayo ng sine, kakain kayo sa labas, ano siya sa labas pag magkasama kayo. So yun, natuto akong magmasid. Sabi ko sa inyo nung kabataan ko, mahilig akong makipag-date, yes. At saka talagang, basta nakipag-date ako, sabi ko sa inyo, hindi ko ikakahiya na ako ay dumaan. Sandali, at nandito yung aking manager, nandini sa tabi. Baka ako'y anuhin ito. Chika-chikahin ito dito. Iiwas ako ng paningin para hindi ako chikahin. Papasok pala siya ngayon. Kunwari hindi ko siya nakita. Mamaya kukwento ko sa inyo. Pag nakalis na siya. Nakalis na ba siya? Oh, umalis na. Okay, wala na siya. Umalis na. Balik tayo sa kwentuhan, okay? Yun nga, sabi ko, mahalaga na makipag-date ka. Yun nga, hindi ko, ito ha, aminin ko sa inyo. Naranasan ko na makipag-date ng, yung isang araw na date ko is 3 lalaki ang ide-date ko sa isang araw. Yes, ganda ko eh. Yeah. Hindi nagkataon kasi na sabay-sabay ba naman yung mga nakilala ko. Sabay-sabay yung gusto makipag-date. Noong time na yun, hindi pa ako marunong mag-manage ng time ko, kaya ginawa ko sa isang araw. Why not? Kaya naman ng isang araw. Pero medyo mahirap, yes. Kasi syempre, sabi nung isa ay lunch daw. Syempre, paano mo mga pagsabay yung lunch, diba? 3 ide-date mo. Yun, naging hamu-hamu ako noong time na yun. Kasi nga, hindi ako naging marunong sa time ko noong time na yun. Yun. Pero na-manage ko naman. Tapos madali lang, hindi naman ako yung nakipag-date na as in maghapon magdamag. At saka madaling, sabi ko nga sa inyo, mapag-observe ako sa isang tao. Pag halimbawa yung kasama ko, boring naman, Diyos ko, niwanan ko na. Tapos na, yan, hindi na masusundan ng kasunod na date, yun. Tapos, halimbawa, pag may nakita akong mga red flag na hindi ko gusto sa isang lalaki, yun nga, sabi ko sa inyo, mahilig akong magmasid. Number 1 is, observant ako. Ino-observe ko yung lalaki. Pag halimbawa meron akong kadate na lalaki na alam mo yun, yung parang masyadong makapalampes, yun hindi ko matake yung ganun. Yun, depende siguro pag gusto ko yung guy, then why not. Kaso ito ay makapal talaga. Yun. Sabihin niya minsan pag magde-date kami, 'di ba, lalabas kami. Hindi ka man lang ipaghila ng upuan, syempre kaya mo namang maghila ng upuan, 'di ba? Pero alam mo, hinahanapin mo yun sa isang lalaki, kung sweet ba siya or what, diba? Parang nakakataba ng puso yung ganun. Pero hindi, walang ganun. Hindi ka man na pinaghihila ng upuan. Tapos pag naglalakad kayo, hindi ka rin antayin sa paglalakad, nangunguna pa sa'yo, na hindi ka rin tulungan, nakatakong ka pa naman. Tapos dinala ka dun sa batuhan,
na naglalakad-lakad kayo, syempre nahihirapan ka maglakad, kasi hindi kanya tulungan na iakyat man lamang dun sa mataas na akyatin mong lakarin, yun, iwanan ka na. So, yung pag mga ganun na ano ako, yun yung unti-unti mong pagkilala dun sa nakaka-date mo. Sabi ko, itong lalaking ito, in my mind, ay nako, red flag ka sa akin, bukas, wala ka nang susunod na pangyayari. Hindi ka na makakaulit, ganun ako. Ganun ako sa mga naging kadate ko. O kaya naman, pagkakain kami, observant nga eh, di ba? Pagkakain kami sa restaurant, halimbawa, hindi naman sasabihin wala akong pambili, pero yung sabihin sa iyo na, oh, kanya-kanya tayo ha, yun daw, kanya-kanya sa bayarin sa lunch. So, sa ano ko pa lamang, oh my God, yeah, sure, kanya-kanya tayo, may pambayad naman ako, why not? Pero, know this, hindi ka na makakaulit bukas or sa susunod. Yun ang nasa isip ko. Nagkukentuhan kami, yan, ganyan. Tapos, yun nga, sabi ko sa inyo, pag sinabi kong wala nang kasunod na date, wala na talaga. Hindi ko na siya bumalik. Hindi ko na siya uulitin na i-date uli. Yun. Tapos, pag makulit, at halimbawa, text and text, tawag ng tawag, at talagang wala na, hindi ko na gusto. Either nagpapalit ako ng number or siya yung naalis ko. Nagbablock ako, binablock ko siya. Yun, para hindi na niya ako makontak. Ganun. So, ganun ako noon. Kaya talaga mahalaga yung process ng dating kasi para makilala mo yung isang lalaki. Para hindi mo pagsisihan sa huli. Lalo na kung ang gusto mo is long-term relationship, okay? Pagdating ng panahon. Kung siya na ba yung lalaking para sa'yo? Kung siya na ba yung gusto mo makasama forever? Yes. Talagang mahalaga yan na makapag-date ka. Kaya siguro din ako umabot sa, ito nga, kami na ngayon ng aking asawa. Yan. Kaya umabot kami ng matagal na panahon din. Kasi siguro dahil dumaan nga kami sa dating, 'di ba? Sa get to know each other. Pero talagang nakilala ko ng asawa ko. Lumabas na sa kanya yung lahat ng 100 times of red flag. Yun. Pero nandiyan pa rin ako. 'Di ba? Nandiyan pa rin siya, nandiyan pa rin ako. So parang na yung parang na, alam mo yung, siya yung lalaking talagang matotolerate mo, parang ganon. So, hanapin mo rin yung lalaking matotolerate mong ugali. Kasi pag hindi mo matotolerate yung lalaki, ikaw din ang mahihirapan. At pag hindi mo matotolerate yung nangyayari sa inyong relasyon, doon kayo mahihirapan. Kaya find the person na matotolerate mo, ganon. Anyway, saka na natin tutuloy ang yung date na yan, dahil ako ay late na. Ayan. So, susunod na lang uli. Bye!